KTV sa papel pero nang pasukin ng mga operatiba ng NBI Special Task Group, isa pala umanong pugad ng sex trade. 16 na individual ang arestado kabilang ang ilang mga empleyado. Lampas 50 naman ang nasagip na kababaihan na biktima umano ng pambubugaw. Kasabwat daw ng nasabing KTV ang kadikit na hotel na kinokontrata para magsilbi umanong tuluyan ng mga customer at ng mga binugaw na biktima. Aabot daw sa 5 hanggang 15,000 ang alok na sexual services ng establishmento. Tony, sinampahan ng National Bureau of Investigation ng paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act ang 26 na individual kabilang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Inireklamo ng NBI ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor dahil sa umano'y pambubugaw sa establishmento na pagmamayari raw nila. Bistado ng NBI ang umano'y prostitusyon at paggamit ng iligal na droga sa isang family KTV sa Pasig City. Dawit sa iskandalo ang anak at asawa ni former Congressman Mike Defensor. Gusto sa kanya kaya ito ay matibag. Sa panahon ngayon na ang daming gutom, ang daming naghihirap, huwag mong gamitin ang politika para manggipit ka ng mga tao. I think the issue here is not the league. The issue is political harassment. Hawak ko po ang dokumento, ang lease contract was signed 2025, ang nakapirma, asawa po niya. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin, for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling? Though I challenge Mike Defensor, pati po yung asawa niya, huwag natin dalhin sa usapin ng politika at huwag po sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika, ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyo niya. Nako, ito na. Sabi ni Mike Defensor sa isang interview, huminto na daw ang operasyon sa naturang establishmento noon pang taong 2019. Pero, hindi pa sarado. So, malaking problema yan, di ba? Kung tunay na wala ng operasyon, bakit noong nired ng National Bureau of Investigation, NBI, abay, may natuklasang illegal na aktibidad at meron pang droga, meron pang prostitusyon sa loob mismo ng naturang gusali. So, dalawa ang posibilidad na lalabas dito. Una, hindi talaga ganap na natigil ang operasyon o kaya'y may aktibidad pa rin nangyayari sa loob at yun ang natuklasan sa NBI. So nagkaroon ito ng matinding kapabayaan ba sa pagkontrol sa isang ari-ari ang nakapangalan sa kanyang pamilya? Pero sabi ni Mike Defensor, ito daw ay malinaw na pamumulitika. Naniwala ba kayo na ang raid sa NBI ay isang uri lamang ng pamumulitika? Pero bakit kaya hindi agad sinabi ni Mike Defensor, hindi totoo na sa pinag-ari yan ng asawa ko at anak? Kung talagang walang kaugnayan ang kanyang misis at anak, ba't hindi niya masabing diretsahan sino ang nagpatakbo sa illegal na aktibidad nung na-raid ito ng NBI? Kumusta? Welcome. Ito niyong lingkod. Rindel Talimong muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniya natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nakabase, inaaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Welcome sa lahat ng mga suking taga-subaybay. Ito na. Kung maalala ninyo, mga
Kapatid, ilo kay Dashel Gregorio. Diyan sa Singapore. Si Sis Marisa. Si Makahilos at Lito Salvi. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. Now, ngayon mga kapatid, mag-react tayo nitong kapapasok na balita at nagiging viral din ang isinagawang pag-raid sa isang establishmento ng National Bureau of Investigation na umano'y nakapangalan sa asawa at anak ni Mike Defensor. Kung maalala niyo si Mike Defensor, siya ang nagdala kay Orly Gutisa doon kay Senador Rodante Marcoleta na nung dinala na sa Senate Blue Ribbon Committee, napatunayan na yung kaniyang affidavit, peke ang notaryo. At mula noon, hindi na nakita talaga si Gutesa. Pero may bagong naratibo si Mike Defensor. Si Gutesa daw bumaliktad na. Si Mike Defensor din at ang kanyang misis ang nagdala noong 18 ex-Marines na napatunayang 4 dito'y walang kaugnayan sa Philippine Army. Kaugnay sa malita-malitang salapi na may kaugnayan sa korupsyon, lalo na sa Ghost Project. Ngayon, anong nangyari? So, may establishmentong nireid ang NBI at nag-react dito si Mike Defensor dahil sa dami man umanong problema, ba't ang establishmentong yan ang nireid pa ng NBI? Ang pino-point out ko lang, di ba, ang dami nating problema ngayon. Si Atty. Matibag, ang tinututukan, tingnan niyo lahat ng records ng NBI, puro mga korporasyon ng mga... Una, yun ang reaksyon ni Mike Defensor. Sa dami umanong problema ngayon, ano ang tinututukan ni NBI Director Matibag? Yung mga korporasyon daw na lalo na sa kalaban sa administrasyon. kalaban. Puro mga kalaban. Sa akin, ilang corporations na may involvement ako na tinira nila. Of course, they will justify. May basis. Okay. But sinabi ni Mike Defensor na hindi totoo, kung talagang hindi totoo, na ang kanyang asawa at anak ang nagpatakbo nitong nireid mismo na establishmento. Di ba? Napakalinaw lang. Kung walang kaugnayan, dapat sabihin hindi totoo. So, yung sinabi ni Mike Defensor na napakarami umanong mga problema dito sa ating bansa. Pero ang tinututukan ng National Bureau of Investigation, tulad sa kanyang establishmento at ayon sa kanya, yung mga establishmento, korporasyon ng mga kalaban daw ng administrasyon. So, lalo lang nitong pinalakas ang tanong, bakit hindi niya direktang sinagot ang issue? Kung ang gusaling ni-raid ng NBI na may nadiskobring may droga sa loob at may gumagamit at may umanong prostitusyon na may naligtas na ilang mga kababaihan. So, kung walang kinalaman yung pamilya ni Mike Defensor sa naturang building, bakit hindi agad niya itanggi ng malinaw na wala talaga silang kinalaman? Pero, inilihis ito sa usapan na mas marami umanong problema ang ating bansa. Totoo na, mas maraming problema talaga ang ating bansa. So, mas lohikal na harapin muna yung konkretong aligasyon. Lalo't na may lumabas na gumagamit na illegal drugs at
may umano prostitusyon dahil hindi ito maliit na isyo. Ito'y isang seryosong krimen na isa sa mga sinabi niyang problema sa mas maraming problema na kanyang binanggit. So kung pagbasihan mismo yung isinagawang raid ng National Bureau of Investigation, malinaw na kabilang ito sa mga problemang dapat tutukan talaga. Kaya ang pag-iwas na sagutin kung may kaugnayan ba talaga sila si Mike Defensor, ang kanyang misis at ang kanyang anak sa naturang establishmento, property, dapat hindi yon iiwasan niya. Dapat yon ang sagutin niya. Di ba? Kung talagang isinarado na yan noon pang taong 2019, bakit sa kasalukuyan may operasyon at may natuklasan ang NBI? Tuloy natin si Mike Defensor. Pero sinasabi ko sa kanya kay Atty. Matibag, sa panahon ngayon na ang daming gutom, ang daming naghihirap, huwag mong gamitin ang politika para mangkipit ka ng mga tao. 9 years ako naging kabinete. Wala akong ginapit kahit isa. Wala makakapagsabi na I went to their companies, ginamit ko BIR, I check on them. Walang ganyan. It was just a political back and forth of the issues that we were... Okay, sandali. May nabasa ako dito. Si, Epifaniosa Sermoda. Sabi niya, napakagulo na ngayon. Pati ang simbahan, kumampi na sa mga drug supporters. Nako, mismo ikaw, sa comprehension mo, ikaw mismo ang nagpahayag ng grabing napakagulo ng unawa. Kailan ba kumampi ang simbahan at ang mga aanib ng simbahang katoliko kaugnay sa drugs? Ang problema na, ito, halimbawa, tinatalakay natin itong raid ng NBI na kuhaan, may nakitang gumagamit ng drugs doon sa KTV na ayon sa dokumento, pinag-aari sa asawa ni Mike Defensor at may anak pa niya. O bakit sinabing kumampi na agad sa drugs? Dahil po ba, dahil po ba na plano mong kampihan talaga si Mike Defensor? So, ibig ba sabihin, yung nadiscovery sa NBI na may video, hindi yun totoo? Planted ba yun? Mas kinampihan pa din nyo. Noong panahon ni Duterte, ang daming planted na nangyari. Di ba? Ako, nakasali ako sa raid ng grupo ng composite team. Yung ni-raid ang bahay ni Aldot Parohinog. Isa ako sa mga nagka-coverage doon. At ako ang lumagda kung ano ang nakuha sa loob na may mga high-powered na firearms. Pero ano nangyari? Na-dismiss yun. Bakit na-dismiss? Dahil doon pa lang sa fiscals, napatunayang planted umano. Ang mga dokument, ang mga ebidensyang nakuha. Okay, eto. May video. Sino ba nga ngayon? Sino ba ngayon ang pumabor? Madali lang. Kung walang kaugnayan si ang asawa at anak ni Defensor, dapat sabihin, wala na silang kinalaman. So sino ang nag-operate sa na-discovering illegal na gawain? Yun dapat ang direktang ipaliwanag. concerned me. Ito, grabe ginagawa nila, pati personal. Yeah. Pati pamilya ko, dinadamay nila. Pati pamilya daw umano, dinadamay. Now, ngayon, kung wala itong operasyon ng sinabing prostitusyon at may gumagamit na droga, meron bang ma-raid ang NBI? May butas bang makita na illegal na gawain? Kaya ito ang pahayag ni
NBI Director Matibag. Anong sabi po ni Mike Defensor doon sa interview niya kagabi doon sa isang istasyon? Matagal nang hininto yan, 2019 na. Pero nung tinanong, sino pinagpasan, hindi nila masabi. Kasi nungalingan po. Hawak ko po ang dokumento, ang lease contract was signed 2025, ang nakapirma, asawa po niya. Yan. Ebidensya yan. Hawak ng NBI. Ha? So, pagkatapos sabihin lang, napakinggan ninyo si Mike Defensor, di ba? Na anong sabi niya? Huwag gawing politika ang operasyon daw. So, dapat ipaliwanag ni Mike Defensor bakit mismo sa raid ng National Bureau of Investigation NBI ay may natuklasan umanong prostitusyon at illegal na gawain sa KTV na nakapangalan sa kanyang asawa at anak. Yan ang sabi ni Matibag, hawak nila ang ebidensya. Hindi ba napakahalaga talagang ipaliwanag yung issue ng illegal na aktibidad kaysa ilihis yung usapan lalo na sa aligasyon ng pamumulitika. So kung walang illegal na gawain, bakit may ganitong nadiskubre na operasyon ang National Bureau of Investigation sa RED? Tuloy natin muna si NBI Director Matibag. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling? Daw ay challenge by Defensor. Pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika at huwag mong sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Just to give you a background pati, nung amin tinitrace back ang history. So dapat ipaliwanag, instead na pamumulitika ito, ipaliwanag ni Mike Defensor. Na ito ba ay operasyon pa rin ng kanyang misis at anak o hindi? Ito bang building na kapangalan sa kanyang misis at anak o hindi? At kung ito'y napahinto na noong 2019, bakit may operasyon ngayon? Sino ba ang nagdala sa operasyon noong na-raid na yan ng NBI? Di ba? Yun ang tunay na talong. So, yung illegal na gawain sa loob ng yung building na yan, hindi yan simpleng i-divert lamang sa usaping pamumulitika dahil inilihis yung issue at yung pananagutan, di ba? Okay, tuloy natin. Ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV at yung Taas Luna Hotel na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of human trafficking was there. Ngayon, ito po ba'y politika? Sila po ang Naku, mabigat yung human trafficking. Walang piyansa yan. Di ba si Kibuloy, human trafficking din. Walang piyansa. At si Harry Roque, may human trafficking din siya. Walang piyansa, kaya nagtago na si Harry Roque. sabi. Hanggat maaaring kung hindi naman involved, hindi naman po namin isinasabi. May mga binanggit po nga silang pangalan na wala doon sa dokumento, hindi namin isinama muna sa kaso. Bakit po? Dahil ang NBI, mag-iimbestiga muna kami. Hindi muna namin sinama yung Cliff Point Development Corporation dahil malinaw doon sa lease contract ng Sirin at ng Chicago, sila yung magkakausap. Yun nga lamang, nung amin na pong iniimbestigahan, mas malinaw ngayon na may interlocking directors, interlocking owners, interlocking officers. So, sabihin, alam. Saka, kung mapansin nyo yung interview ni kagalang-galang Mike Defensor, alam na alam niya yung mga operation eh. Sabi nga niya, marami pang ibang club dyan, but ito lang yung pinapasok, politika to.
Well, nagkataon nandiyan dyan, gay. Huwag nating ilihis na gawin natin politika. Trabaho po ng National Bureau of Investigation na hulihin at padanagutin ang mga lumalabag sa batas. At sabi niya, puro politika daw ang inaasikaso ng NBI. You check my track record from February 23 until today kung ano yung mga hinuli namin. Meron po kami mga hinuli, violation ng USAID, ng LabScam, mga foreigners po na nagbabiolate ng immigration law, naghahanap buhay dito ng illegal. Pati nga po pagtitinda ng dog meat ng mga Vietnamese, sinuli namin. Yung mga peke po na anti-rabies, sinuli po namin. In my more than 50 days po dito, i-check niyo po yung track record. This is yung sinasabi po ni former Congressman Mike Defensor is very unfair to the men and women of NBI and the law enforcement. Huwag po nating insultuhin yung ating mga kasama na nunungkulan. Ako ngayon ang magsasabi, kung may personal ka sa akin, dahil iniisip kong pinupolitika kita, huwag nating idamay yung mararangal na nunungkulan sa National Bureau of Investigation. At lahat po kami doon, ginagawa naming marangal yung trabaho po namin. Yun ang pahayag ni NBI Director Matibag. So, yun nga, yung depensa ni Mike Defensor na malino bang inilihis niya ang usapin sa pamumulitika. Pero hindi iyon ang sentrong isyu. Ang mas mahalagang tanong dito, bakit ang negosyong nasasangkot sa illegal na gawain ay nakapangalan sa kaniyang misis at sa kaniyang anak, di ba? So kaya, tama ang sinabi ni NBI Director Matibag. Hindi dapat ito gawing isyong politika. Dahil sa katotohanan, si Defensor mismo ang naglagay sa kanyang pamilya sa naturang posesyong, sa naturang negosyo. So, kung walang pananagutan sa pagpatakbo o illegal sa naturang negosyo, bakit nanatili ang pangalan ng kanyang asawa at anak nung na-read ito? Diba? So, hindi maaaring itago sa likod ng pamumulitika lang ang isang usapin na may kinalaman talaga sa legalidad at may kinalaman sa pananagutan. Ang isyu ay hindi kung sino ang kalaban sa politika, kundi kung may nangyari bang paglabag sa batas, may illegal bang gawain sa loob ng naturang establishmento nung niread ito, at kung sino ang dapat managot. Kung hindi na ito nakapangalan sa kaniyang misis at sa kanyang anak, kaninong pangalan yan? Di ba? At hanapin natin yung isa pang interview ni Mike Defensor. No? Ito ba? Ang pino-point out ko lang, di ba, ang dami nating problema ngayon. Si Atty. Matibag, ang tinututukan. Pero baka ito, pwede ito, muna nating linawin, yung pong misis mo tsaka anak mo, sila yung officers nung kumpanya na nagpapatakbo ng hotel. Tama ba? Actually, Tony, mali yun eh. Kasi ano yun? Oh, mali. So, ibig sabihin, hindi na ang kanyang misis ang nagpapatakbo. Ibig sabihin, kung hindi ang kanyang misis ang nagpapatakbo, sino? Yung 2019 pa, huminto na yung operations. Gilip up na namin yung operation. So, I think, na ito So, 2019, give up na nila ang operasyon. So, kung totoo ang sinabi nitong si Mike Defensor na noong 2019, tumigil na ang operasyon ng KTV nila na nakapangalan sa kanyang asawa at anak, abay, may malaking pagsusuwagan talaga na nangyari. Bakit kung sarado na ito, may natuklasang aktual na illegal na aktibidad, lalo na sa prostitusyon at paggamit ng droga sa naturang lugar. Yeah? So, kung wala talagang kinalaman yung kanyang asawa at anak, dapat nararapat lamang na ipaliwanag niya kung sino ang tunay na nagpatakbo sa naturang establishmento.
Hindi sapat ang simpleng pagdistansya o paglihis sa isyo na sasabihin, ito'y pamumulitika lamang dahil sa ilalim ng pananagutan, yung may-ari o nakapangalan ay inaasahang may kontrol o meron talagang kinalaman sa pangyayari sa loob ng kanilang pinag-aari, di ba? So, parang inilihis talaga ang usapin patungong pamumulitika. So, mas mahalagang sagutin yung konkretong tanong. Sino ang may nag-operate nito? Bakit hindi ito napasara kung matagal na itong nahinto? At bakit tila may patuloy na illegal na gawain sa isang establishmento konektado sa pangalan ng kanyang misis? Tuloy natin. Nagkaroon ng ano sila na may dokumento sinasabi na kami pa rin nag-operate doon sa lugar na yon. But technically, wala na talaga yung corporation operating the hotel. Okay. Wala na, as in na-dissolve na? Hindi pa, existing pa siya. O ano ba talaga? Wala na, pero hindi na-dissolve. Existing pa talaga umano. Pero huminto siya ng operation since when... O huminto ng operasyon. Pero ang tanong, sino ang nagpatakbo kung huminto na? Sino ang nasa likod nung na-raid na ng NBI na may mga illegal na activity na nangyari? Di ba? 2019, 2026 na tayo ngayon. Pinahinto na umano pero hindi pa nasarado. 2019. Ang nangyari Okay. meron pa sa mga inaayos na mga financial, mga kailangang ayusin, mga pang-finansya. Oo. So hindi pa sa totally na close. So hindi pa siya totally na close. Pinahinto 2019 pero hindi pa totally na close. At ang malinaw ngayon na sa raid ng NBI, ano nangyari? May mga na-discover na illegal na activity. Di ba? Sino ang nasa likod yan? Okay. So, pero ano lang, Dapat ipaliwanag sino. Ang problema ngayon, sabi ng NBI director, Ang pino-point out ko lang, pero baka pwede na muna Matibag. nating linawin, yung pong, Anong sabi po ni Mike Defensor doon sa interview niya kagabi doon sa isang istasyon? Matagal nang hininto yan, 2019 na. Pero nung tinanong, sino pinagpasan, hindi nila masabi. Kasi nungalingan po. Hawak ko po ang dokumento, ang lease contract was signed 2025, ang nakapirma, asawa po niya. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin, for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling? Though I challenge Mike Defensor, pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika at huwag mong sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Just to give you a background pati, nung aming tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV. At yung Taas Luna Hotel na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of human trafficking was there. Ngayon, nako, ang elemento ng human trafficking ay nandun. Hindi ito basta-bastang usapin lamang mga kapatid. Ang kaso ay human trafficking. Isang mabigat na krimen na walang piyansa ito. Si Kibuloy may human trafficking. Di ba? Si Attorney Harry Roque may human trafficking. At ayon kay NBI Director Matibag, mga elemento ng human trafficking. So ibig sabihin, para sa NBI may sapat na basihan para ituring na seryosong paglabag sa batas ang nadiscover nila. So kung iginiit ni Mike Defensor na ito ay pamumulitika, hindi nito mababago ang bigat ng akusasyon laban sa kaniyang misis at anak. So dito mga kapatid, alam naman natin na mainit talaga ang politika sa ating bansa.
Corruption, grabing bangayan sa politika. So sa politika, nagiging normal na ang bangayan. Pero may malinaw na aral dito. Kung ayaw mong magamit laban sa'yo ang isang issue, siguruhin mong wala kang maiiwang puwang para sa iligalidad. Dahil kapag may makita, lalo na kung may ebidensya, hindi ito simpleng paninira, kundi usapin ito na pananagutan sa ating batas. Maraming salamat! I am